Miss Paciencia Aben and family, Mrs. Milagros Flores and family, Milita Angeline Mendoza and family, Maribel Blanza and family, Mrs. Pilar Baroma and family, Mrs. Bergie Caberto and family. For the souls of Jerry Orbiano, Angel Escocio, Lydia Escocio, Ordalisa Damasco, Fortunata Borbon, Bonifacio Damasco, Jonathan Corpus, Jenny Estrada, Gobersin Domingos Sr. Kapag iyong tinandaan lahat ang aming pagsuway, kami kaya ay tatagal, kaya ikay mapagbigay at maawain may kapal. O nalagay tayo.
berbunsikan, si paababa, karlamot pusubi, so matibingon araw, yan araw niha, nan say kaparmin tutuo, lugay nilay ni. Napod Isu Kristo katawan niya mabibigay, naari, at andulan anto. Amen. Manyurong kayo. Ang paanyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Ang pagpapaunlad dito ay papawi sa gutom at kalungkutan, sa kamatayan at kahihiyan. Mapasa atin nawa ang mga biyaya nito sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa paanyaya ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Babasaan ay naunang libro ng propeta sa Ingles. Diyan palagi nasyon sa katawan ang makapanyaring amin at mangiparaan na balag ang siya para sa bansa at tintinong mundo sakay apon siya sang kanungan iray kakanantan sang kaabigan niray alak kay saklang. Diyan sayan bigla tungkol kalan si ulurang na arungan manatarong at amin daray bansa. Duralan na katawan at Diyos at andulang andog sa patulog. Una sa tuyulwa, kamatan na balang sakay at tuon tan kalintos sa kababaihan niya at kamulagan na sarat at tuon tadyan hindi ng mundo. Nung nagawala niya, say balang tuon panto sa katoy Diyos na matalag kami at si katoy, kanya inyagal kami. Sikat ko sa katawan, dan matalag kami at sikat ko. Gatnatan, maligad na magayaga kami, lapot inyagal ko kami. Iyagal na katawan sa palanday na siya. Sa isalitay katawan, salamat at Diyos. Ubat ang sana. Manayang at abong na katawan, lagan ko mambibilay. Manayang at abong na katawan, lagan ko mambibilay. Sa katawan, sumalagpas tulad siya, amin ang nakaukulan ko walat siya. Pampapainawan ka at saray manapot at ikan, taniya akat bakit maroon at ano. Papasimbalan ko'y bisnit ko. Manayang at abong na katawan, lagan ko mambibilay. Iwawan-wan to akit saray makdag adalan, bulong na isipan ko. Hanggang sa kabilunatay dadalanin ko. Agapon ako, tawalan ka, away ko. Manayang at abong na katawan, lagan ko mambibilay. Magipara at katun siya para siya, apakanindangan siya na saray kalaban ko. Malikod sa pang-aawat ko siya, tan malikwa sa mapapano ng upang. Manayang at abong na katawan, lagan ko mambibilay. Andi sa ang kaabigan mo tan panangano, nagmansan siya, ligan mo mamibilay, tan antunan anto ang manayang abong ko. Manayang at abong na katawan, lagan ko mambibilay. Malaki ang naitulong ng mga taga-Pilipos kay San Pablo. Sila ay kanyang pinapangakuang gagantimpalaan ng Diyos ng kayamanan hindi mauubos at ang katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Babasa na inawit sulat ng Pablo at saray taga-Pilipos. Asalit kay walad pang kaukulan at walad daakan. Naaral kulad si Krito panagpilay ang ganang doon ipapasin. Napsal ang narasan, daakan ulang sumalat siya. Nayarian kong gawi amin ang atla, lapod, Kristo mamapabistigit siya. Ang gamanuntan, agaylay abig na ginawa dyan at tutulong at kairapan ko. Sa Diyos ko, unong na nasasabaan ang kayamanan ko. Itdanto kayo na amin ang nakaukulan mo, dyan pa namaglay ng Kristo Jesus. Sa Diyos na Ama tayo sunugalang mo, yaangga-angga. Amin. Sa salita'y katawan. Salamat, Diyos. Manalagay tayo. Alleluia,
galang at saga, katawan. Noong panahon iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, paghahari ng Diyos ay katulad nito, naghandog ng isang biging isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinubo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayaman, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsubo ng ibang mga alipin at kanyang pinagpilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayaman na nahanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang buya at handa ng lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinagsin ng mga inanyayaman. Mayo sila sa kanilang dapat. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangalakal naman ang isa. Sinugaban naman ng iba ang mga alipin, pinama at pinatay. Galit na galit ang hari, inaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga makamatay tao iyon, nasulot ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayaman. Kaya pupunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas na sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin, at isinama ang lahat ng natagpuan masama at mabuti. Ano pa't napuno ng mga panagpupong iligid ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaibig ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at magnangaling ang kanyang ibig. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nakihirap. My brothers and sisters, sa Ebanghelyo'y katawan. Dayo at saga, Kristo, onyo lang tayo. Mga salita ng ating Ebanghelyo ang magdulot nawa sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Santos siya, tapos ang Secretary. Good morning po sa ating lahat. Sa mga dumalo ngayon sa ating simbahan, sa nag-iisa sa ating Facebook Live, Santo Niño Parish, Mabini, Pangasinan. Isang umagang kay ganda sa ating lahat. Tayo mga Pilipino ay mahilig sa mga handaan. We celebrate birthdays, anniversaries. We celebrate even monthsary, weeksary. Mayroon pang daily, hourly, minutely, secondly. Celebrate pa per second. Kasi nga gusto natin celebrate yung saya. Gusto natin celebrate yung okasyon, yung memory. So, we like to party. We like to unite. We like to come together and celebrate the occasions of our life. Yan, mga kasalan, linyagan, may mga reunion ng magkakaibigan, magkakaklase, ng pamilya, kamag-anak. We celebrate together. At in fact, itong ating misa ay pagdilim. The Mass is a celebration. Ang Santa Misa ay piging. Ang Santa Misa ay fiesta, sapagkat pinagdiriwang natin ang pagmamahal ng Diyos. Tayo umaawit, sumasampat, magpapasalamat sa Diyos. Tayo ay masayang magsisimba kasama ng sambayanan ng Diyos. Tayo kakain ng salita ng Diyos at kakain ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Di bagat kapag inanyayahan ka sa isang okasyon,
Usually ay may kainan, may kantahan, may sayawan, yung iba, mayroon pang inuman. Diba? So we see here the big celebration. Ganito rin ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, wherein God prepared the feast in heaven. The fresh wine, the fresh food, the best foods served to us in the kingdom of heaven. Nakahanda na ang biging sa kaharian ng Diyos at inaanyayahan tayo lahat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakahanda na ang misa, nakahanda na ang biging ng Panginoon sa ating simbahan. Tuwing linggo, araw-araw, nakahanda ang biging ng Panginoon at inaanyayahan tayong lahat na magsimba, magdasal ng sama-sama at magbilay sa ating buhay. To thank God for all the blessings and graces given to us, to praise and glorify the Lord, to adore and worship the Lord in the celebration of the Holy Mass, of the Holy Eucharist. Sa ating Ebanghelyo ngayon ay naghanda rin ang isang hari ng handaan. Inimbita ang lahat. Pero yung iba, maraming ginagawa ay busy. Hindi nila pinansin ang anyaya ng hari. Yung iba naman, pinatay pa yung mga messengers. Yung mga nag-anyayang pinadala ay pinagpapatay pa. Kaya sabi ng hari, imbitahan mo lahat ng mga tao, mga may hirap, mga may sakit, mga nasa lansangan, mga nasa eskinita, imbitahan mo silang lahat. Kaya napuno ang kanyang handaan. At sa pagpunta ng mga inimbitahan, mayroong isa doon, hindi nakadamit pang kasal. Kaya sabi niya, bakit hindi pa nakadamit pang kasal? Kaya siya itinagapos at dinala sa labas, sa nagnangalit na kaparusahan. So, kung ibig ipakahulugan ng ating Ebanghelyo, first of all of us are invited. Amen? Are you happy you're invited in the Mass? Diba? Every Sunday we are invited. Pero, kayo lang ang tumugon. Panampakan natin ang lahat. Tumugon tayo. Panampakan natin ang ating mga sarili. We are invited. All of us in our parish and town are invited. But you are the one who said yes. Kayo ang tumugon. In the thousands of people in our parish, kayo ang tumugon. Thanks be to God. At may tumugon. At tayo ay masayang magsisimba. Rain or shine, we go because we want to thank the Lord for the blessings we receive. We want to pray. We want to deepen our spiritual life and relationship with our God. We need to grow and mature in our Christian Catholic faith, going to Mass every Sunday. So everybody is invited. Everybody is very important person. Hindi na kailangan yung RSVP. Yung RSVP, parang French. Kapag nakatanggap ka ng invitation, nakalagay sa baba. RSVP. Ano ibig sabihin ng RSVP? Ito ay salitang Francis. Respond daw. Respond daw. Random, mga ganun-ganun yung mga Francis. Respondo, will, so, fly, sabi mo, P-L-A, fly. Tapos nakalagay pa doon, attire. Nakalagay pang RSVP. Anong attire? Nakalagay sa baba, formal. Iba naman, smart, casual. Iba lang naman, Hawaiian. Kung ano attire mo, okay, di ba? So, sa ating simbahan, inimbitahan tayo. Marami tayong minsan magtugon. Kayo ang sagot nyo, yes. Pero marami nagsabi, ligaw ko, hugi pa kami. Waligaw ko ulit ako, busy ako. Amaya may sugaw at ako. Amaya may sugaw, kiway ko at pagdagapas pa kami. Tataling pa kami. Sisik ka, bubulungon, bibilag kami ng pala, ang daming dahilan. So, you are the ones
those who said yes, others said no. I'm busy. I have a lot of things to do. Pero kayo nag-alay kayo sa isang oras lang, sa isang linggo para sa Diyos. And I think, nararapat lang na ibigay sa Diyos yung isang oras tuwing linggo. Lahat na ng oras sa iyo na, isang oras lang ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Sana ibigay mo yun. Amen? You're being asked only once a week to come. You're invited to come. Respond. Tapos yung iba, yung mga nag-iimbita, ay ini-ignore pa natin. Ay sinisiraan pa. Others, the messengers are being maligned, being criticized, being persecuted, being gossiped upon. Yung mga nag-iimbita pa, naglilingkod sa simbahan, ay sinisiraan pa. Pinapatay pa ng criticism. So sometimes we do that. That we are the ones still not responding, and yet we kill the life of the church by our wrong actions, by our sinfulness, by our wrongdoings in life. Pero marami naman po ang tumutugon din. Katulad po dito, you are the ones sacrificing. Maski mahirap pumunta, maski magbiyahe ako, maglakad ako, maulanan ako, mainitan ako, mapagod ako, haharapin ko ang lahat ng ito. Because I love God, because I am a Catholic, because I have to live out my Christian Catholic faith. Hindi lang ako binyagan, kung hindi isinasa buhay ko ang aking pagkabinyag bilang isang Katoliko. Hindi lang ako nominal Catholic. Ano yung nominal? Katoliko lang ako sa pangalan, wala naman sa gawa. I am just a Catholic because I'm baptized. I don't live out my faith. But now we are being called to live out our faith in God every day. 24 hours a day, 7 days a week. Pero sa pagtugon natin sa Diyos, kailangan may kahandaan. Kailangan nakadamit pang kasal. Alam niyo kasi noon, kapag mayroong handaan ng hari, siya ang naghahanda ng damit ng lahat ng tao. Nakaredy na yung damit mo doon sa pintuan, bibihis ka na lang. Kaya nagtataka ngayon yung hari, bakit hindi ka nakadamit pang kasal? Nakaredy naman yung damit sa labas. Bakit hindi mo sinuot? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag pupunta tayo sa Santa Misa, ay nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Inalis na natin ang damit ng kasalanan. Susuotin mo ang bagong damit ni Kristo. Ang bagong damit ng kabananan, pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. We remove the old man and put on the new man in us. To remove the garment of sin and to put on the garment of holiness, love, kindness, generosity, and forgiveness. Amen? So, ganoon din siguro, kung pumunta rin tayo sa misa, ay presentable rin tayo sa kalooban at sa paglabas ng anyo natin. Amen? O siyempre, pag pupunta ka sa dagat, pag pupunta ka sa beach, anong suot? Pag pupunta ka sa beach, anong suot mo? Alam mo, nakagawang ka. Punta ko sa beach. Di ba naka-short ka? O kaya naka-swimsuit, naka-trunks. Naka-ano? 2-piece, 1-piece. Huwag kang no-piece. Okay. O birthday suit. Di ba? Pag pumunta ka ng kasalan, di ba? Pag kasalan ka, uminang ka, ganda-ganda ng suit mo. Di ba? Meron ka pang mga bulak-bulaklak. Meron ka pang mga burlolo, yung mga atos-atos. Yan, fully groomed na, color-coordinated pa from head to foot, pati yung make-up mo, kung red din yung lips mo. Diba? Kasi may motif yung kasal. Tatanungin mo, anong kulay mo sa kasal? Red ba? Pink? White? Blue? Tatanungin mo pa, di ba? A-attend ka ng kasal, kakulay mo yung mga bride and groom, ang mga abay. So, ganun yung sana. Pag magsisimba ka, anong isusuot mo? Diba pag ikaw ay
magpunta sa binyagan, sa kasalan, sa simbahan, ano isusuot mo? Sana we also give our best. Alam niyo, yung umaga, pag ako ay naglalakad-lakad at jogging-jogging, sasalubong ko ang mga makikimisa sa iba't ibang relihiyon at sila'y talagang nakaayos ng damit. They give their best clothes. Naka-isputing nila. Sigara, punad po na siya. Also, we see here, we also learn from them that we are also going to Mass. You know, the Holy Mass is a formal occasion. Pag formal occasion, ang ibig sabihin, kung presentable tayo. Kung ano yung the best mo na ibibigay mo sa Diyos. Because we will receive Jesus Christ. Di ba noong unang panahon na, may nakita ako noon sa may mga old pictures, yung mga black and white, ang mga nakikimisa, nakabarong, naka-Amerikana, naka-kimona, they are really in formal attire when they go to Mass before. Kaya sana tayo kapag aatin tayo ng kasal sa simbahan, nakikimisa tayo ng linggo, punta ka ng binyagan, nakikimisa ka sa patay, sana galang din natin ang tahanan ng Diyos, di ba? Siyempre, bawa ninong ka sa binyag, anong nakashort ka? O ikaw yung magpapabinyag, ikaw yung nanay at tatay, nakashort ka, pwede ba yun? Di ba? Papabinyag ka Di ba? So, kaya ay aatin tayo ng funeral mass. Nakashort ba tayong lahat? O nakapajama ka? Okay, anong gagawin natin? I hope you will also respect the house of God. This is the house of God. We respect Jesus in the altar. Jesus is here. Jesus is in the Blessed Sacrament. And more importantly, here on earth, we will create the kingdom of God. Sana ang una nating bihisan ay ang ating puso at kaluluwa. Tayo mamumpisal, tayo magsisi sa ating mga pagkakasalan, at ang bunga nito ay ang higit pang paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa-tao. I hope ngayong panahon ng pandemya, napalitan na ang ating puso sa pagiging maramot, sa pagiging mapagbigay at matulungin, sa pagiging makasarili, sa pagiging mapaghalinga at pagnawain sa ating kapwa sa tao. Sa pagwawalang bahala, tungo sa pakikisangkot at pakikisang sa gawain at misyon ng ating simbahan. So my dear friends, today, we ask the Lord that He will continue to bless us, that He will change our heart, create a clean heart in me, O God. Put a steadfast spirit within me. As we celebrate October as the month of the Holy Rosary, we ask the Blessed Mother that she will guide us, that we will be like her, pure and humble of heart, that we will be clothed with the Holy Spirit, that we will put on the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit in our mind, heart, and soul. Please pray the Holy Rosary every day. Amen? Bring back peace, holiness, and prayer to every Catholic family. Kung nga magkakaroon po tayo ng ating first parish family rosary crusade. Ito na pong October 15. Sana makapunta po kayo. Doon po tayo sa Surod, Barrio. Kaya pumunta tayo doon na mag-celebrate. Ang kanilang patron ay Our Lady of Manaoag. Since Our Lady of the Rosary of Manaoag ang ating patron, tayo po ang mag-celebrate together. Kaya kung gusto yung sumama, palis na po kayo sa ating opisina. Hanap tayo ng paraan kung meron tayong masasakyan together. Kasi aalis po tayo ng 7:30 ng umaga. We will have a motorcade there from Barlo to Surod at 9 o'clock. We will pray together. We will have the Holy Mass together. Amen? Tapos, ngayong October, ay buwan din ng pagdarasal para sa misyon
pray for the missionaries in the entire world. Lahat ng mga nagtuturo, mananampalataya, lahat ng mga missionaries na pupunta sa iba't ibang lugar, ipanalangin po natin sila. Sinang nagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sinang nag-witness sa pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. At ganun din, ito rin pagdarasal para sa bokasyon. We pray na maraming magpare at magmadre. Salamat sa Diyos at meron tayong inordinan na dalawang bagong pare. Diba? Si Father Manny at si Father Cherry. May bago tayong dalawang pare. Tapos may ma-order na naman tayong 3 diakono sa October 22. Yung isa na sa atin, nag-exposure si Brother Francis. Kilala na si Brother Francis. Ngayon naman nandito sa atin si Brother Aaron. Ma-order na siya diakono sa 22. Kasama na si Brother Redicto at si Brother Alvin. So salamat sa Diyos may na-ordinan. Pero alam niyo, mahabang panahon na naman ang hihintayin namin bago magkaroon ulit ng ordinasyon. Bakit? Kaunti na nag-aaral para magpaki. Amen? In fact, ang seminarista lang natin dito sa philosophy, isa. Magti-theology pa yan, mahabang panahon pa. Kung iisa niya na lang, kasi muna ang susunod. Tignan niyo, nagre-retire din ang mga pare. Kamamatay lang ni Father Fernando Castillo. Retired na si Father Tando. Diba? So, we see here, nagre-retire din. Mamamatay din ang mga pare kasi magsusunod. Amen? Kaya dapat magdasal tayo. Hilingin natin sa may-ari ng bubasan na magpadala siya ng marami pang manggagawa. Alam niyo kahapon, sa Pilipinas, may 3 paring namatay. Kilala niyo si Father Sonny Ramirez, the celebrity priest na mamamatay na lang. O tignan niyo, umapanaw din ang mga pari sa Pilipinas. Diba? So, kailangan tayo rin ay magdasal at magpaaral ng mga susunod na mga paglilingkod sa ating simbahan. Amen? And don't forget today, we celebrate the Indigenous People Sunday, yung mga katutubo. Tignan mo nga yung katabi mo, anong tribo siya? Anong tribo? Yung ba'y Tauso? Yung ba'y Kita? Ano ba ba yung mga Pangpanaoy? Ano hindi sa diocese natin? Maraming Pangpanaoy. Sa Mampita. Kasi yung mga nandoon sa Dadumpang. Pangpanaoy ba yun? Dito rin. Sa Sual. Meron din tayo sa Infanta. So maraming mga katutubo pa rin tayo sa Sambales, mga Aitas. Doon sa Baguio, mga Igorot. Anong problema ngayon ng mga indigenous people? Bakit kailangan natin silang alagaan? Kasi sila yung unang-una mga Pilipino. Diba we are in the year of ecumenism, interreligious dialogue, and intercultural dialogue. At sila, iba ang kultura nila, iba ang pamumuhay nila. Alam niyo na pumutok ang Mount Pinatubo. Anong year pumutok ang Mount Pinatubo? 1990 ba? Baka magkasunod yung earthquake 1991. O, di ba? Di ang daming Aitas sa Sambales, di ba? Na-displace sila. Alam niyo, nung minsan pumunta kami, pag binigyan mo ng sardinas, huhugasan nila yung sardinas. Bakit? Hindi nila alam yung may sauce. Ang alam lang nila yung isda. O iba yung kultura talaga nila. Hindi nila alam yung may mga sauce na yan, tomato sauce, ano yan. Ang alam lang nila yung isda. Kaya kukunin lang nila yung isda. So tingnan nyo, iba yung culture, iba yung pamamaraan nila. At ngayon ang problema, nadi-displace sila. Yung mga lupa nila kinakamtam ng mga malalaking corporations and businesses. At nawawala yung sarili nilang kultura. Minsan tinanong ang mga Igorot sa Baguio kasi nagkakaroon din sila ng mga pastoral assembly. Ano bang gusto nyo gawin para sa inyo? Sabi sa kanila, sabi nila, gusto po natin ay
ibigay sa amin ang aming lupain at igalang ang aming kultura. Sabi ko gano'n. Kasi, siyempre yung mga yun, wala naman silang mga papeles. Diba? Wala naman silang mga OHA. Pero alam nila, as far as their eyes can see, ang naari nila yan kasi matagal na sila dyan sa bundok. Diyan na sila nakatira. Amen? So I hope we will see their situation at hindi mawawala sana yung kultura nila. Their culture as their way of life, we will take care of them. We will educate them. Salamat at maraming lugar, may paaralan na yan sa Davao, Dalupang, may paaralan sila. Gusto nyo bang magturo doon? Gusto nyo maging teacher doon? Ayan. Halimbawa, sa Mapita, may wala rin eskwelahan ng mga bata. So, salamat sa Diyos at nararating sila. Sana patuloy ang pagtulong ng simbahan at ng gobyerno upang pangandaan ang ating mga katutubo sa ating bansa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Lalagay tayo. Manisha. At Diyos, ang ating kapangyarihan namin, manamang sa ikaw ang tandaan. Tanda ni sa Kristo na nagtutugtong ang katawan tayo. Ninugon na po Espiritu Santo, niyanak na napod Birhen Maria, nanirap at pakayarin ng Poncio Pilato, nipa sa krus at ating kanunod mo. Imaksa at saray na ate, at kumatlang na agaw, inmuli na napod saray na ate. Inmukotog at saray tawon, manudurong kawan ng Diyos Ama ng makapanyarin namin. Manlapot man, nung sabihin mo ang buwan saray mapilay ka natin. Manisya at Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, pananabahay sa Santo, panamandi kasalanan, pili-bilay na laman, sa bilay at dianggaan. Amen. Tingin namin sa Diyos na maging handa tayo, karapat-dapat dumalo sa dakilang kasalan sa wakas ng panahon, sa pagdiriwang ng kaligtasang bigay ng Panginoon para sa bawat kahilingan. Ang ating itutugon ay, Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang paunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dakilang kasalan ng kaligtasan at maisamang kanilang kawan sa pagdiriwang nito sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, upang mapaunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dalisay at taus-pusong paglilingkod na magdadala sa kanila ng buhay at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating paggamutan at nagsisikap na sukuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang magpapanatili ng kaayusan ng ating bayan upang dinggin nila ang panyaya ng Panginoon sa kabayanihan at nang matamo nila ang pinangakong ligayang walang katapusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating paunlakan ang paanyaya ng Diyos na kalimutan ang sarili at tahakin ang daan tungo sa panunumbalik sa pagkakaisa ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, inanalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso ng mga bagay na panandalian at lumilipas para sa talikdan ang pag-aanyaya ng Diyos, pagdiriwang ng kaligtasan at pagtatango ng ligayang hindi kukupas kailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik na ating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maluwag na nag-aanyaya sa kasalanan ng iyong anak. Kasalan ng iyong anak,
Isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang makapaghanda kami ng lubos at magsikap na maging tunay na karapat-dapat para dumalo sa pagdiriwang ng aming kaligtasan sa bulwagan ng ligayang walang hanggan sa iyong kaharian sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Katawan, gurud nagsika ako upa sa sarayan kapasining Kristiyanos dan sayan bagat na panangaro ni yan kung panagumon sa kapulaing na pagkagapon ni ikot yan di anggaan. Itanag tawon, na po ni Jesucristo katawan ni mambibilan, na ari, at antulan manto. Amen.
Sa katawanan si kayo, Tata de Espiritu, itagay iray puso, kita namimiran katawan, salamat kayo katawanan Diyos tayo. makana, at matunog. Gulog ang makanat at matunog, malubog ng mga pangilaman na lawas na nilaman. Salamat ng isika, Santo Ama, kayo panalugli na raraw ni anak kay sa Kristo. Sa salita ba dyan panalugli ko, pinalasang yakin. Kaya baki mo si kami, manangilaban, kan manalundon. Iagamang naman ng Espiritu Santo, kaniyanak at lampod Virgen. At susumpalan to'y linawang at gagawag pagsika sa masantong totoo. Inyo ng turay lima na naniraw, kapiyan ang barto'y patuloy, tanipat ng to'y pilay. Kansiling, kaibaray ang hel, tanamisa santo, ibubulyaw may galang mo, ibabalik ka sa sakoy ang busis. Betag ang masanto makatawan, isubol namin kasanto-san. Kaya pasanto ni Ryan lang kapasini na dinaaw ng Espiritu. Kaya magmaling, direts kami, alaman, tandala ng katawan ni Jesu Cristo. Yan ang mabulol sa dinawa, di awat at kahirapan. Ang alay tinamay, at di sa salamat, Santo, intagpagsaray, disipulo to taningkuan. Mangawan, ng mga kayo namin nagsara, kapag sayang sa luman ko, yaniliraw, para si kayo. Puntan at kayain na pandaman, ang alamon na kanis, isalamat naman, imperfeksari bagagatan ko, ilikwan. Mangawan, taninong kayo namin at sari, labot sayang sukalis na dalang, nabalo na naniyaga na simpana, yanibong para sa kayo at para na tul, pabanding saray kasalan, gawayuyang ang pagkaluglunutan ng siya. Misteryo'y panagisya. Kanya nululutod labas yung patay tanging kiyo dito, babagat is na katawan sa tinapin na binay ng kalis na pinalaban. Misa salamat na kinakana mo kami ng talindig at darap mo,
dan malingkod sika. Dan si kami kakasi, gagawin ni ang minanamon ng laman ng dala ng Kristo, na patitipon kami kumon at pagkakasakoy ng Espiritu Santo. Nung mulaman katawan isu Iglesia, ialikayan at lang katalwa, pagmaliwan na ng inabot araw, paulog sa Francisco, Santo Papa, tanamin ang Obispo, ang sa klero ng Diocesis na Ananinos. Nulunumad iray agamitin na ugip nila ng Yuli, tanamin na inaatoy ang panangasing, tanawat murad iwaway lupa, kasya na kami, amin, tuguruan rin, yan kaimay malikot siya ng Diyos ang Virgen Maria, malikot ang Joselia sa wato, sari malikot yung apostol na namintay sa santo, di ang malikot at sikam, malapot kaantuan. Kung kada kami kumon yung alasan, bibigyan at wilayang hinataan, kay kumon idayo at igalang ika. Diyan pa nalulay na anak mo na sa Kristo. Diyan pa na maglito at paulog to, at unsika to, aminadayo at walang sumpanansika, kapanyaran namin ng Diyos sa ba, magpika sa kayo ng Espiritu Santo, kadamintay anto na kaantuan. Ilabang kamilawas at kasalanan, taliyagal at abrigo-higon, ang manaalagad malikod sa ilago, at isabi na manangilabang ni Jesu Cristo. Amen.
sarang gusto mo. Karoon na itilapod si kayo, karoon na po itarpod si kayo. Ako imano ang kasalanan ni, nag-ingan sa ipanani siya iglesia, pangasing panitag sa karoon ng pagkasagad si kato, ulunod bino mo, si kayo magbibilay, manaari, andulan-ando. Amen. Say, karoon na'y katawan, lawas, walang bukod si kayo. Sana Espiritu, Manitiran kayo'y karoon na. Peace be. Nang nangyay Cordero Diyos, nang nangyay manilpan kasalanan mundo, maligod kaya atawag at pandong Cordero. katawan, agad makanayang tuloy ka at silong nabubong ko. Balad ibalikas mo na ba sa salita na napaabig sa kamaluluwang. Sa laman ng nila ng Kristo, kumain ko mo ng hiyanggaan nila. Amen.
Panalangin para sa mga bukasyon. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, anong sagana ng aanihin, ngunit ilan lamang ang magagapas. Hilingin niyo sa may-ari ng bukid na padala siya ng marami pang magagapas. Tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Isingin mo sa puso ng aming mga kabataan ang masilhing pagnanasang ihandog sa iyo at sa kapwa-tao, ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapali, pagmamadali at pagiging religyoso. Panginoon, mangyari nawa ang kalooban mo. Amen. Prayer for the year of ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples. Almighty, ever-living God, the most merciful and compassionate, we thank you for creation and the life you have given us. Together, we people of diverse religions, spiritual expressions, and indigenous traditions, who invoke you by different names, humbly pray that you give us the opportunity to encounter each other through dialogue, to reach mutual respect and reciprocal acceptance of each other, and to break down the walls of division that stand at the center of most misunderstandings and conflicts. Make us instruments of your light, love, and peace. Guide us to walk always in your path, and be a source of hope to everyone, so that we may discover your divine presence in each other. Show us the way to harmony and unity, to reach the fullness of human fraternity. Give us the wisdom to discern the truth, and to freely choose what is right and just, to make this world a better place to live in. Together, we ask you to pour the wisdom and the courage to fulfill your will, that all may be one. Amen. Orasyon pinagdara para kilalaban at kaya ng novel coronavirus. Diyos siya amami, si kami sunasin din sika, yung kagalaw para kilalaban niya sa 2019 and coronavirus. Dagkal sunagyan nila ang papasakitan na ng bursana. Kagalaw ni Gracia para sa remanaaral sa isang ganda na side virus tan sakit yawit ko. Tanapano niya napatunda si kaya ko. Iwan man may lima na tulong na sa eksperto medisina. Piyan na si kaso dari ang sasakit at kasaragan at panangabagay. Tanmat at sari walang gobyerno manaanap na tambal ng solusyon na sa epidemya. Ipipikasin nila yung sasakit makasunod at sa virus na pasimbalo sa abit na laman na lakumon. Intermod sa kami sa grasya yung limay para sa ipagkamawan namin na natulungan ilay ng kakautulan. Intermoya na pagkatawan ni Jesucristo yung anak mo. Amang bibigay ng manaari ang kaibaka tangan sa ikakasakay na Espiritu Santo at ando nakaanduan. Amen. Nuestra Señora de la Buena Salud, ipikasin kami. San Rafael Arcangel, ipikasin kami. San Roque, ipikasin kami. San Lorenzo Luis, ipikasin kami. San Pedro Calungsod, ipikasin kami. Manyulong tayo para sa announcements. Today is the second Sunday of October, 28th Sunday of Ordinary Time. May second collection po tayo pupunta po sa Shepherd's Home and Seafarers. Second Mass, 8 a.m. Third Mass, 4 p.m. po this afternoon. Formation po ng mga lay leaders, formation po ng lectors, commentators, and EMs, old and new, is 9:30 a.m. Emergency meeting po ng BPC and BPC, 9:30 din po. Please come po. On October 12 to 17, daily Mass, Monday to Saturday, Holy Rosary, 5:30. Holy Mass, 6 a.m. October 15, Family Holy Rosary Crusade sa Srol. Motorcade po sa Barlo at 9 a.m. Holy Rosary, 9:30 a.m. Holy Mass, 10 a.m. Ito po ay gaganapin sa Sitges Road, Barlo. On October 22 to 30, Novena, October Holy Rosary Devotion at 6 a.m. Ang culmination po ay October 31, 2020 at 3 p.m.
On October 28, Wednesday, Holy Mass Cemetery at 8:30 a.m. Thank you so much. Panalagay tayo. Katawan, gulumit, kabalutan mo, tan si kami, at nagano na naman mo, nandala, minabang kami ko mo, naalit, inka Diyos mo. Nabunis ni Kristo katawan, di ang bibigay, naari, at anto ng anto. Amen. Hindi kitahan tayo ng Panginoon, mabaliklog sa Kanya, at sumamba sa Kanya sa ating simbahan. Sa ikatawan, sa kayo, Tana ng Espiritu. Bendisyonan kayo po ng Diyos ng kapangyari namin sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Masugpalay isa, bilang Diyos sa kayo, ang mga araw, tama nito at sa aray sa luho. Salamat